Inamin ni Dwight Ramos na posibleng Gilas Pilipinas ang pumasok sa Olympics kung hindi ang Brazil. Sinabi rin niya na muling babangon ang Gilas Pilipinas para ituloy ang kanilang nasimulan. Si Coach Tim Cone inamin kinausap niya mga players matapos mabigo sa OQT or sa Brazil kung saan sinabi niyang ito na ang pinaka-nakadidismayang pagkatalong naranasan niya. Sa huli, inamin din ni Coach Tim na sinusubukan nilang magkaroon ng isang development team kasama ang mga batang players. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel. Kung nagugustuhan nyo ang ating palabas, kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Matapos ibandera ng FIBA ang kanyang performance sa OQT, ibinulgar naman ngayon ni Dwight Ramos na posibleng Gilas Pilipinas ang pumasok sa Olympics kung hindi ang Brazil. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Dwight sa report ni Kate Reyes ng Spin. Yung panalo, parang ito na yung pinaka sa aking karera. Yan yung pakiramdam ko. Akala ng marami hindi kami papasok sa semis, pero after naming matalo sa laban sa Brazil sa semis, parang dapat nanalo kami sa buong torneo. Kaya parang disappointment pa rin sa amin. Deserve naman ng Brazil yung panalo, pero sa palagay ko, kung hindi sila, maaaring tayo yon. Okay guys, doon tayo sa kung hindi ang Brazil, pakiramdam ni Dwight, Gilas Pilipinas ang pumasok sa Olympics. Actually, posible naman talaga yun kasi unang-una, tinalo na natin ang Latvia na naging kaago ng Brazil sa slot para sa Olympics. Ibig sabihin, kahit paano, may bentahin na kaagad tayo o ang Gilas Pilipinas kung silang dalawa ng Latvia yung naglaban sa semis para sa qualification dito sa Olympics. Parang mas mataas na moral kasi natin or ng Gilas laban sa Latvia. Kaya kung sisilipin mo talaga, malaki yung chance sana. Problema nga kasi sa Brazil pa lang, laglag na tao natin kasi hindi na nakapaglaro si Kai Sotto. Kulang na sila sa malalaki, nasasandalan ng Gilas sa sentro para sa depensa. Yung depensa ang inilatag ni Coach Tim nung mawala si Kai Sotto sa gitna. Medyo humina na talaga. Pagod na si Junmar at si Japet din, walang kapalit para harangan ang gitna sa kumakamadang Brazil. Sa parte ng maraming tao na hindi naniwalang makakaakyat sila sa semis, normal naman yon. Hindi lahat sasang-ayon sa kayahan ng Gilas Pilipinas. Para sa akin, motivation din kasi yun sa team para mag-perform sila ng mabuti. Nasa tingin natin, nangyari sa kanila. Medyo kinapos nga lang tayo sa dulo. Sa interview ng media ay hindi na ikinaila ni Dwight Ramos na dismayado sila sa resulta ng Olympic Qualifying Tournament. Pero tila nangako naman siya na muli silang babangon para subukang gawin ulit ang nasimulan. Narito ang kanyang pasabog. Tutukan natin si Dwight sa report ni Kate Reyes ng Spin. Sobrang maliwanag ang future ng Gilas Pilipinas. Meron pa tayong maraming taon para sa susunod na World Cup. 4 na araw lang talaga practice namin bago kami umalis at nakapasok pa rin kami sa semis. Akala namin aabot kami sa Olympics pero natalo kami sa semis. Medyo nakakadismaya pero gagawin namin tumuli sa susunod na taon, sa susunod na World Cup. Bright ang future ng Gilas. Stick tayo dun guys. Sa ngayon kulang-kulang tayo. I mean, hindi naman tayo kulang sa talent. Medyo kulang sila kasi na-sideline yung ibang players. Malaking kawalan yun eh. Sabi naman ng iba, bakit hindi na lang magdagdag ulit si coach team ng ibang players dito sa pool? Bakit daw kukonti ang inilagay niya sa pool? Kaya nung time na may injury or nagkaroon ng injury, kinulang talaga sila. Totoo naman yon, may nagka-injury. Pero ang sisti kasi ni coach team, base na rin sa kanyang paliwanag, hindi siya gumagamit ng buong team sa bakbakan. Hindi siya yung tipo ng coach na gagamitin lahat ng kanyang players. So para sa kanya, enough na yung 11 players kasi kung tutusin, marami na rin sila. Ikalawa, tingin natin, ayaw niyang mag-focus sa napakaraming pool ng players. Bakit? Ito lang yung nakikita ko dyan. Kapag kasi sobrang laki ng pool, lahat yan sila magpapakita ng laro sa practice. Lahat sila gagalaw dyan. And since marami sila, medyo mahirap pumili kung sino ba talaga yung posible. Kasi lahat sila pwedeng isama sa Gilas. In short, nakakalito. While kung meron ka lang saktong 12 na players, doon ka na lang talaga nakapokus. Yun na lang ang binibigyan mo ng atensyon. At ang pinakamatindi doon, kilalang-kilala mo na sila. Alam mo na yung galaw nila. Alam mo na rin yung kaya nilang ibigay sa torneo. Ma-remind lang natin guys, opinion ko lang to. Hindi ito opinion ni Coach Tim Cone. Ang problema nga lang kasi, nagkaroon ng injury. So nagkulang. Doon siguro dapat niyang pag-isipan yon. Kung tila nangako si Dwight Ramos ng pagbangon mula sa pagkatalo sa semis ng Olympic Qualifying Tournament, ibinahagi naman ng Inquirer ang inkwentro ni Coach Tim sa kanyang players matapos talunin ng Brazil na posibleng hindi alam ng karamihan. Tanong, ano nga ba mga sinabi ni Coach Tim sa players matapos matalo sa Brazil? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Danason Ray Dalupang ng Inquirer. Sinabi ko sa players pagkatapos ng laro, guys, ito ang nag-iisang pinaka
nakadidismaya na pagkatalo na naranasan ko. Lahat tayo nangarap at mahirap kapag nasira. Pero kung ilalagay natin to sa wastong pananaw, para itong isang masamang wakas. Pero sa katunayan, isa itong magandang simula. Kitang-kita natin yung disappointment, di ba? Feeling niya kasi, kaya natin talagang pasukin ng Olympics eh. Naniniwala siya sa players na kasama niya sa hanay. Medyo sinamampalad lang talaga tayo kasi ang ganda sobra ng inilaro ng Brazil eh. At deserve din ng Brazil ang slot sa Olympics. At para sabihin ni Coach Tim Cone na ito yung nakadidismayang pagkatalo na naranasan niya, big deal po yun. Alala niyo naman siguro na nagtimon siya sa Centennial Team. At syempre yung kanyang karera sa PBA, di ba? Pero kung titimbangin natin ang mga sinabi niya matapos talunin ng Brazil ang Gilas Pilipinas, dito siya mas pinakanasaktan. Natabunan lahat ng disappointments na naranasan niya sa Centennial Team at sa PBA. Base sa pahayag ni Coach Tim nang kausapin niya ang mga players, may gusto siya talagang patunayan sa Gilas Pilipinas. Ito marahil ang dahilan, kaya may sinusubukan siyang gawin sa ating kupunan. Tanong, ano nga ba mga sinusubukan niyang gawin sa pambansang kupunan? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Denison Ray Dalupang na Inquirer. Gusto nila ng production. Guys, tayo yung mga Pilipino, yung sinasabi ni Coach Tim na nila ha. Gusto natin ng resulta. Pero yun ang palagi naming mentality at yun ang sinusubukan naming dalhin. Sinusubukan namin magkaroon ng development team kasama ang mga mas batang manlalaro na sina Kai Soto, Carl Tamayo, Kevin Kembao at Mason Amos. Kahit si Dwight, kabataan pa rin yan. Sila yung mga players na tumutulong sa pagbuo ng kupunan over a period of time. Yung gusto natin ng production, normal naman yon. Parang lahat naman ata ng bansa nag-e-expect na magkaroon ng magandang resulta, di ba? At alam ni CTC yon. Hindi lingid sa kanya yon. Pero doon tayo siguro sa mga batang players na sina Kai Soto, Carl Tamayo, Kevin Kembao, Mason Amos at kasama si Dwight Ramos. Kung titingnan nating mabuti kasi, sila talaga yung matitira sa team habang gumugulong ang proseso ng pagpapalakas ng Gilas Pilipinas. Sila yung magiging future ng Gilas Pilipinas. At dahil ngayon pa lang sumabak na sila sa mabibigat na competition, pwede nating sabihin na malaki magagawa nila sa mga susunod na torneo. Sila Junmar, Japet, magpapahinga yan sila. Mapipilitan silang lumabas sa kupunan, hindi dahil gusto nila. Actually, parang walang may gustong umalis sa pambansang kupunan eh. Kasi ang sarap mag-represent ng bansa. Pero dahil nagkakaedad na rin sila, mas magpapaubaya sila sa mga mas batang players. Mas malalakas na players. So kapag buong-buo na mga batang players na nabanggit ni Coach Tim Cone, develop na sila, siguro makikita natin yung magandang resulta na inaabangan ng sambayan ng Pilipino. So guys, maraming salamat.